Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo nining laing higayon nga tiin magisgot-isgot usab kami sa imong pagtulun-an labi na ang mga doktrina, ang teolohiya, ang dugma sa imong simbahan nga mayong gibinlan sa kamatuoran ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ginoo, sulti ug himo akong kahimanan aron sa pagpasabot sa mga tao nga nagpangapkap sa kahayag ug sa kamatuoran. Espiritu Santo, speak to us. Uban sa pangaliya sa inahan sa barangay sa Ilian Hagna, Mama Maria. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Welcome sa atong segment sa Facebook ug YouTube. Itanong mo kay Clusas, Biblia ang modiskas. Karong takna, atong isgutan ang usa sa mga doktrina sa atong simbahan nga mao ang bunyag sa bata. Is it true nga kining bunyag sa bata biblical or invento ba lamang sa Iglesia Katolika? Kining pungs Ginoo matud sa Salmo 105, if not mistaken, mao ang gabay, mao ang giya sa matag usa kanato ni ining kalibutana in order we can teach the public, the people about the truth. Mao nang mingon diha sa Salmo 119 versikulo 5, ang mga pulong mo mo'y suga nga magatultul kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. So kini ang atong gisgutan nga kasulatan, Biblia, mo ni magatultul nato sa dalan sa kamatuoran. Tungod sa kadaghang kalibog ang gikinahanglan nato ang mo interpret sa Acts chapter 8 dunay sekretary sa kandasi nga wa kasabot. And Saint Philip, one of the apostles of Christ, was sent ngadto ni ining tao, and after discussing the write-ups of Prophet Isaiah, nakasabot ang mga tao. So technically, dili pwede nga mag-interpret kas Biblia by your own. Nanginanglan kag individuals nga mugiya motudlo kanimo aron malamdagan ka sa unsay mga gumunhap, mga kalibog sa imong alimpatakan. Kining ubos kalagadinyo, sila karang Clusas, mangahas sa pagpahayag may tungod sa atong usas mga controversial nga doktrina para sa wala mo tuo, pero kanatong nagtuo mauni ang doktrina nga kabahin sa kaluwasan sa tao. Now, the question is, kung tinuod ang giingon ni Apostol Pedro 1 Peter 2:21, atong sundon si Kristo, pero nganong dako naman si Kristo gibunyagan? Matthew 3:16. Ang tubag tungod kay si Kristo perfect. Wala si sala, mura sa esmal nga birhen. Walay buling. Tungod kay esmal nga birhen, mamang sudlanas kaalam 1 Corinthians 1:24. Si Kristong kaalam ug sa Wisdom 1:4 dili mo puyo kining kaalam sa usa ka tawo nga hugaw. And therefore kay mipuyo man ang kaalam nga mo si Kristo sa usa ka babae nga si Maria, technically, logically speaking, walay sala ang mahal nga Birheng Maria. And Jesus, when he was born, usa siya ka Dios. Pilipos 2, nagsulob siya og dagway sa usa ka sulugoon, nagpakatao, and he is our Messiah. Sa dupa, no need nga bunyagan si Kristo sa bata patungod kay wa say sala. Ang rason ng bunyagan ang bata nato sa atong simbahan tungod kay ang bata mismo diha panastaguangkan sa iyang inahan doon na nanay kasalanan. Mao nay giingon sa Salmo 51 versikulo 5, kamatud pang David, diha pa kustaguangkan sa akong inahan doon na nakoy kahugawan. Let's try to read. Dawtan ako sukad ako may mugso, o makasasala ako sukad ako ipanamkon. So David accepted the fact, the reality,
nga diha pa sa taguangkan siyang inahan makasasala na siya. Ug matud pa sa Isaiah 48 verse 8, ingos propeta Isaiah nga ang matag tawo diha pa sa taguangkan siyang kaugalingong inahan, doon na siya'y gihambing kasalanan. Unsa man kining kasalanan nga naas bata nga di pa man siya kabuhat og sala, dunay gitawag natog inherited sin. Gitawag na sa dayang termino og original sin. Lahi pud ng actual sin. Actual sin meaning you are the one consummating a certain sin, a certain wrong act or evil doing. While inherited sin or original sin, sala nas tong katigulangan. And it is proven matud pa sa Pagbangutan Kapitulo 5 versikulo 7, iyong kasulatan nga salas among katigulangan kami ang nakapanunod ni anang maong kasalanan. Gitawag nag-inherited sin. Mura ba ginikanan kung na pobre, mapanunod sa anak ang kapobrehon. Kung ang ginikanan masakiton, scientifically speaking, medically speaking, kasagaran kung unsay sakit sa ginikanan, ma-inherit sa mga anak. Although dili na siya accurate 100%. But there is a big percentage with regards to what I'm talking about, inheritance. So di makita nato nga ang rason di ay nganong bunyagan ang bata tungod kay duna say sala nga gihambin, inherited. Pero si Kristo wala say kasalanan tungod kay sa Dios. The second reason why Jesus was not baptized during his infancy, his childhood, simple nga logic. Ang iyang designated nga baptizer si Juan magbubunyag, Luke 1 verse 26, maguwang raniya og 6 ka buwan. Kaysa diha nga mi-declare si Gabriel ngadtos malga birhen sa Luke 6, sa Luke 1 26 to 28 upward, sa diyang miingon si Gabriel, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana akadibo. Ni anang time when the declaration was happening, was done, mausad ang pagpanamkon ni Elizabeth siyang anak nga si Juan. 6 na kabulan ang taguangkan ni Elizabeth sa diyang gipebaw si Maria nga manamkon siya ni Kristo sa dalang sa Espiritu Santo. Sa 6 na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nganlag Nazareth. May mensahe sa usa ka babae nga dalaga, iyang giingnan, puno ka sa grasya. So pagpanganak ni Santa Elizabeth siyang anak nga si Juan, midagan pag-6 ka bulan, usa si Kristo na himugso. Sa pa, sa diyang 1 year pa ang edad ni San Juan, 6 months si Kristo. Nag 1 year si Kristo, 1.5 year ang edad ni Juan. Now, logic, pwede ba mubunyag ang usa ka bata nga wa pay buot sa usapod ka bata nga parihang way buot? The answer is no. So dinhi makita nato nga mao di ay nga wala bunyagi si Kristo sa bata pa siya kay ang iyang magbubunyag dungaw gramaniyag edad. Karon sa gibunyagan si Kristo, Luke 3:23, 30 anyos. Pila edad ni Juan magbubunyag? 30 ug 6 ka buwan. Kay unom man ang ilang gap, 6 months. And that is the beginning of Jesus' ministry. So si Kristo way sala, dili obligado nga magpabunyag, kay ang atong bunyag is to eradicate the inherited sin or the original sin. Therefore si Kristo kay wa man say inherited sin, kay Dios man siya perfect, no need ang bunyag kaniya. Dili siya necessary. The second point nganong si Kristo wa bunyagi sa bata pa kay way magbubunyag niya aside from John the Baptist nga 6 ra ka buwan ang ilang kap. Kay mao man gigamit nga argumentation sa daghang mga dili Katoliko, imis na tan-awa si Kristo dako nang gibunyagan. Nya kitang Katoliko gabunyag og bata. But I would like to clarify that the Roman Catholic Church baptizes both bata ug tiguang. And it happens niadtong walay bunyag sa bata pa kanang magpakasal, automatic pakumpisalo na, din bunyaga na, konfirmahan na, makadawat na sa sakramento. So dili absolute nga ang Katoliko gabunyag sa bata ra.
We baptize also even the adults and even the senior citizens if it is necessary, if it is not needed, if ever the sacrament of baptism has not yet given to this specific individual around. And there are many instances like that. Labi na kadtong padong kaslon. So dinhi makita nato nga kining bunyag dili ni absolute para sa mga dagko ra. So ang Katoliko walay gi bypass nga law, walay gi violate kay mingon ang laing reliyon dapat dagko ra bunyagan. Yes, Catholic does it. Nagbunyag tag dagko. Ang was laing reliyon they never baptize the children. Sila ang nagsupak. Ngano? Matthew 28:19-20 mingon si Kristo sa mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ang mayong balita, ang moto ug magpabunyag malangit. Bunyagis lang tanan. The word tanan is a generic terminology which means general. Now, because it is an instruction to baptize all people, ang bata kay tao mangyapon, di man sabton if talk about people dagko ra. Ang bata is considered people, ang mga kabataan. Because people is a generic term. As long as tao na, gawas og hayop nga way buot, they are not called people. People is equivalent sa gitawag og persons. Dunay saktong salabutan, saktong buot, referred to human beings. And because the command is very clear to baptize all people, is there any passage of the scriptures to prove that the apostles baptize really even the children? Atong tubag naa sa Buhat 16 versikulo 15 nga nagkadayon gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay. So din ito makita nga ang tibuok panimalay was baptized. Ug matod pa sa kasulatan 1 Corinthians 1:16, even the family or banay ni Estefanas was baptized. And even in some passage of the scriptures, nga matod pa sa Buhat 16:33, gibuhian si Bersabe ug si Pablo ug sila kadtong pamilyaha, pamilyas Guardia, gibautismuhan. Ug magisgot tag banay or panimalay, it consists only to the adults? The answer is very clear. No. Tungod kay matod sa Jeremias 6:11-12, ang panimalay refers sa bata ug mga tiguang. So when the baptism was administered to family, technically, apil ang unsay naa sa sulod, bata or tiguang. Nganong giapil ng mga bata? Tungod kay ang sugo, klaro, Matthew 28:19-20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagi ninyo ang tanang tao. So bata ug tiguang, kinahanglan pagabunyagan. How important baptism is? Matod sa 1 Corinthians 15:29, nagkanayon, busa ang buhi, mutindog ug mudawat sa bunyag in favor sa mga nangamatay na, nga wa makadawat og bunyag. So ingana ka importante bunyag. Ngano sa John 3:5, unless a person is born in spirit and water, cannot inherit the kingdom of God. Ang tao nga di matao sa tubig ug espiritu, dili makasulod sa langit. So technically, kinanglan limpyuhan ang tao. Ephesians 5:26, ang pulong makalimpyo man. The prayer can cleanse. Magunang it's very vital if someone pray over you, prays for you, it helps you. Because ang pulong nga iyang gideklarar, makaalim o makaperform o cleansing, makaperform o milagro diha mismo sa imong pagkatao. So, by the water symbolic, nga mao ang atong universal solvent, cleansing, ang tubig technically symbolic ra na. It never erases the stains of your soul when you were baptized.
Take note. What eradicates the sin? The inherited sin or the original sin? Mao ang pulong, ang pagampo. Ang rito sa maong bunyag, mao ang nagalimpyo. Sila nga pare, may ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Mansa ng Espiritu Santo. Automatic ang sala nga mitapot sa bata, wagtang. Nalimpyo na. Nahanaw na. So din makita nato nga ang Katoliko mao lamang ang simbahan nga gasunod sa sugo ni Kristo nga bunyagan ang tanan. Mo nang kitang Katoliko gabunyag ta dagko ug bata. Matiguang ug bata. Tungod kay ang tao deng way bunyag pagmamatay dili makasulod sa langit. Either maimperno or mosabod pag purgatorio, and we don't like a certain soul to be in hell or to be in purgatory. Mao na ang Katolikong simbahan mihimo niining usa ka buhat nga makaluwas, usa ka pagpadayag nga maniguro ta sa kaluwasan. Gani pag naikaon maniguro man ka, mahadlo ka hutdan. Magali og nay mangayo nimo hisitan ka mohatag kay mahadlo ka nga mahutdan. Kita pod sa simbahang Katolika maniguro tag bunyag sa mga bata kay unyag madidbol na unyaway bunyag kinsa man ang tulubagon. Ang tubag ana simbahan manubag ang ginikanan. Tungod kay wa may bata mukamang aron magpabunyag siyang kaugalingon. So dako nag-damage, damay pamilya, negligence. Then ang bata tungod kay wa kadawat by principle of the law, John 3:5, dili man na makasulod sa langit kundi siya limpyo, mo nang gikinanglan ang paglimpyo ni ining bata. And even history proves it. Word History by O'Brien 144 upward. Ngang pagpanguros, ang pagbunyag sa bata mauna ang practice sa mga apostoles in the first century. Lagi tungod kay ang simbahan masulundon sa instruction ni Kristo nga dapat bunyagan ang tanan. Dagko ug bata kinahanglan pagabunyagan. So, napoy miingon sa kuwa, brother, di ba si Kristo sa diha nga gibunyagan Matthew 3:16 mihaw-as man siya sa tubig? Ang akong lohika ana, wala may nakita nato nga actual footage or video to justify the claim of non-Catholic believers nga literally si Kristo gyud nawagtang sa pananaw sa mga tao kay ning sawm ilawom sa tubig. Like what other are doing, lumsan ka unya pangutan og kita ba ka Ginoo, kundi ka maigog nakakita bisag wa gyud ka kita, malumos ka kadugayan mo nang mamakak na lang liman mo. That's true. I'm not inventing here. I have also friends nga dili Katoliko, mga pastors, and I know maybe they're disappointed or dismayed upon hearing me or watching my presentation itanong mo kay Clusas Bibliang Budiskas, because I tackle our doctrinal and dogmatic teaching sa atong simbang Katoliko, which is contradictory sa ilang mga panudlo. Pero maniwala kayo, pastor said, kita ba ka Ginoo? Unya di magina makitang Ginoo because God is a spirit, cannot be seen by your naked eyes under the water. Moingon na lang tong tao, nakakita bisag wala. Anyway, by faith, I don't know what's the purpose of that. But technically, gibunyagan gali ra malimpyo, nakasa na nun sila for claiming na nakakita bisag wala sila kakita. Wala may actual footage nga si Kristo gyud gilubong iyang tibok ulo ngadto sa ilawom sa tubig. Kay ang kabaw bitaw nagtuna na ang term ana haw-as man, bisan ang kabaw wala malumos sa lapok or tubig. Ang lapok naa ra siyang mga tikod or siyang tiyan dapit. Pero ang terminology inig haw-as sa kabaw gikas tunaan. Haw-as gyapon ang term, pero it does not mean nga tibuok yud lawas na lumos sa lapok, naligo sa lapok or nitiglom didto sa ilawom sa tunaan. Tungod kay kasagarang tunaan, tiyan ra ginas kabaw mo nang sabligan sa farmers og lapok ang
ulo or ang buko-buko sa kabayo ay or kabaw. Rather, why I know it? Because I'm also a farmer. Doon sa may kabaw sa nanglabayng panahon in Alicia. Pero ang term inighawa sa kabaw bisag wa maligo generally sa lapok or tubig hawas. Ilan ang gi-claim nga dapat daw inigbunyag kinanglan lumsan gyud ka gikan sa puno-puno ngadto sa imong tiil ilubong kas tubig pero wa gitay mabasa anas Biblia. Wa tay makita ana rason tungod kay walay actual footage. Ang ilang gibasihan nga terminology hawas, pero ang kabaw nga wa mapunos lapok ang iyang lawas sa diyang mituna, term gihapon hawas. Therefore pwede nga si Kristo gibunyagan pakitingrang tubig or pahawak gibubuan siya ni San Juan magbubunyag iyang baptizer og tubig kay way prueba. Therefore kanang ilang claim nga ang bata or tao og bunyagan lumsan napay logic kita kay mubunyag man tagdagko mubunyag tag bata dili sad na makatarunganon. It is injustice and it is out of human common sense. Sirak 8:1 ipagamit ang common sense nga ang bata nga dili ka dipinsa sa iyang kaugalingon imong lumsan sa tubig. What will happen to that? Mamatay na ug mahimo kang kriminal. Gitawag na sa balaod og parricide. Committed a crime within your family members. That is parricide. Homicide means gipatay nimo nga walay gitawag nato og kanang intention gyud ba, self defense pwede. Kining gitawag nato murder, there is treachery, kanang intentional gid imong liputon or patyon gyud nimo, that is murder. Mao nang dunay managlahi nga sentensya with regards to all these cases. Not necessarily if talk about parricide imong gipatay si pare or gipatay nimo sa kumari maricide, no, it involves family members according to our civil law. We've studied that also. So dili makita nato nga sa Acts chapter 9 when Jesus called Paul gibutaan sa Damasco. Gingnan si adtong Ananias og papriober o pabunyag. Sod ni adtong balaya. Wala may sapa. Wa pa po invention sa drum sa una. Sadyang si Pablo mibarog gibunyagan, nakakita siya kinabuta gibutaan ni Kristo sa pagluto sa ang simbahan. Mo nang hadlo kayo nga mga dili Katoliko mangluto sa simbahang Katoliko. Paul was punished for doing such thing when Jesus told him, Saulo, Saulo, nang gilutos mo ako. Mingon si Saulo, ako kailan nimo Ginoo, wa man ka nakulutusa. Mingon si Kristo siyang tingog sa diyang imong gilutos ang akong simbahan. That is done to me. Because Jesus himself founded the church, Matthew 16:18. So may barog si Pablo, gibunyagan, wala diha ang sapa. Suds balay. Suwa sa lumsi. Kisabligan siya tubig. Tungod kay literally ang tubig di man na may mulimpyo sa imong kalag. Dili man na siya makalimpyo sa imong inherited sin or original sin. Symbolic ra ang tubig. Ang makalimpyo ang gahom sa pagampo. Ang otoridad sa pagbunyag mao'y makalimpyo sa kalag sa tao. So daghang instances in the scriptures that there was no river but baptism, the ritual baptism was conducted. Acts 16:15 dito suds balay ngadtong panimalay ni Lydia. Acts 16:33 ngadtong panimalay sa gwardiya. Wala man ay drum. Kaya wa pa man maimbento sa nung drum. Pagkalisod pod og drum niya iliot ka dito puno og tubig. Where is the logic of that? Nga ang tubig per se, dili man na makalimpyo si mong kalag, kay symbolic naman na, technically. So, dili makita nato nga kining ilang argument nga dapat ug bunyagan ang tao ilubong yung tubig, dili na siya tinuod. Tungod kay si Kristo wa gi footage or video nga siya gilumsan. Ang term lang hawas ilang gibasihan. Usbuna ko ang kabaw bisag wa na matibuok iyang pagkahumol sa sapa or sa tunaan, inigawas na hawas gyapon ang term. So wala siya proof or dili siya 100% accurate ang ilang claim tungod kay naa man po'y mga instances nga didto ras balay gihimong rituals bunyag, so wa man to'y suba, wa to'y lawom nga tubig, but baptism, ritual of the baptism was conducted, was made. So kining atong practice sa Katoliko.
nga wala ta sa suba, sud sa simbahan, gamit ang holy water, is also biblical. Tungod kay ang balay baya, usa ka simbahan also, family church. Charity begins at home, church starts at home. Mao ginang miingon ang atong simbahan when pandemic hit the world, tinuod nasirang mga simbahang dagko, mga church parishes, buildings, cathedrals. But the church at home is open. Ang simbahan sulod sa balay naablihan. Mao to ang advantage also sa pandemic, bisag nasirang dagkong katedral ng mga simbahan, di na ta pwede mo simba dito magmisa, pero mga balay naablihan man isip usa ka gagmay nga simbahan. So kining akong gipabarog nga presentation karon, paghatag lang nig clarification, transparency, walay lipat-lipat nga panudlo. Usbo nako dili nako ipamugos ang akong kaugalingon sa Iglesia Katolika kun dili pa ni tinuod tungod sa kadaghan nako mga kasakit ug pinagdaanan niining maong simbahan. Usa ko sa mga laiko sa henerasyon karon that suffered a lot in preaching the good news. Ako pang nagwali, naglaban, nagtudlo, ako pa'y dautan para sa ubang Katoliko. Pero, bisan pag naay mga antagonis sa akong gibuhat, it never decreases my love to Jesus Christ, the founder of the church. It never minuses my love to our doctrines, dogma, and teachings of the church. So, dili siya makapakunhod sa akong desire nga akong ipaglaban ang simbahan nga tinuko ni Kristo nga matud sa Judas 1:3-4 labani mong balang pagtuo kay naay nanudlo ug mali. So ako nangahas ko in my own way, in my own capacity, in my own style, in my own way of teaching, then making such arguments, presenting you the logics behind of what I am saying. Kabalo mo, kining ako, pamasin ba lang nga malamdagan ka. As I grow matured, as people knew me more, even other religions, never nga ila pa kong gikriticize kanang below the belt because even other religions are also convinced of my loyalty to the church. Kay kita man sila how I work harder here than how I am persecuted, but I'm still here. Ilang una-una, what happens to you, Eds Reclusas? Why you are so faithful and loyal to the church? Nga gani, halos di man kadawaton sa maong simbahan. Kabalo sila nga akong tubag because nakakita ko sa kamatuoran and I love this church too much. Muna, ang akong point, ako ning gilakbitan, tungod kay gusto ko nga ikaw, nga nagsunod sa akong mga teaching sa TV, radio, newspapers, internet, YouTube, Facebook, imo masabtan nga kining akong gibuhat, usa ni katinuod nga pagpahayag tungod kay prinsipyo ang rason nganong na ako niining maong pagtuo, niining maong simbahan. Ang akong giingos Ginoo Lord, gamita kong kaymanan nga muhatag kog katin-awan sa mga panudlo nga kontrobersyal kaayo alang sa pangdungog sa mga Katoliko ug dili Katoliko. Ug mao na karon akong gipresentar nganong kinahanglan bunyagan ang bata kay di sa kasud sa langit kana sa inherited sin. Pagbangutan 5 city, Salmo 51 versikulo 5 nga ingos David, dapas taguang kan siya siyang mama na nasisala. So, only baptism can eradicate that. So kitang Katoliko, as what I told you, nagbunyag tagdag ko og bata. Dili ni sari nga matutag suba tungod kay na instances nga bibin si Pablo Acts chapter 9 gibunyagan sud sa balay nga way suba. So much for that. Thank you for following, and it's an honor nga inyong gisundan ang ako mga teachings sa Facebook, sa YouTube, sa TV, radio, newspaper, and even patronizing my published own book, To Make Your Soul Incredible. For your guidance, ang akong Facebook, Eds Reclusas, ang akong fan page, gipagawas akong wali kada adlaw, Brother Eds Lakaran Clusas. Ang akong YouTube, Brother Eds Lakaran Clusas. Unya, I invite all of you and your relatives to connect with me sa Facebook or sa YouTube because everyday na ako'y mga panudlo
Either mga power lines, ako mga post, ang mga isugra, ang mga matured, mao di mahadlok nga mobasa sa ako mga post tungod kay it hurts them because I speak truth here. Bisag dili takos. Unya ang mga tao ra pod nga mga isog o mga matured spiritually are not afraid to listen to my daily preaching. Kay ang effectivity sa usa ka magwali dili nang iyang bulatikan ang iyang mga listeners. Ang effectivity sa usa ka magwali pagmasakitan ang naminaw sa nagwali. Meaning kanang magwaliha effective. Meaning this preacher speaks the whole truth. Gani nanagna na sa Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:2, mabutang adlaw nga mga tao mamili na lang og magwali kadtong mosibo sa ilang gustong madungog. But those people nga di sila ganahan ilang i-reject. Pero ako di ko ma-discourage na tungod kay what I have said. I'm here to speak nothing less, nothing more but the truth, the whole truth. Munang salamat sa inyong pagpatunay, sa inyong pagpaminaw. Yeah, I invite all of you, ingna inyong mga relatives and loved ones, nga sundan ninyo akong teachings from the start until the end. Kay bisan dili kayo taas ang akong presentations sa atong itanong mo kay Clusas, Biblia ang discuss, pero nagtuo ko that I hitted the core message of the topic that I am delivering to the world. Thank you. To God be the glory. Jesus loves you. God heals you. God blesses you. More power. Amen. Hallelujah.